Bawat bata ay natatangi. Isang panawagan para sa edukasyong inklusibo. Hi! Ako nga pala si Ejen Hersaba. At ako naman si Krisa May, isa kaming BSE English major students. Ngayong araw, gusto lang sana namin kayo makakwentuhan tungkol sa isang mahalagang issue, ang edukasyon para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Tungkol sa pelikulang Every Child is Special, gusto kong ipakita sa inyo na lahat ng bata ay may angking galing at karapatang matuto. Kailangan lang ng tamang pagtingin, malasakit at suporta. So, ano nga ba ang kwento ni Ishan? Alam mo yung batang laging pinapagalitan sa klase? Yung kahit anong gawin niya parang laging mali. Ganun si Ishan. Pero hindi siya tamad at lalong hindi siya bobo. Iba lang talaga siyang matuto. Mahilig siyang magpinta, mag-drawing, pero hirap siya sa pagbabasa at pagsusulat. Sa mata ng iba, parang wala siyang pakialam. Pero ang totoo, nagpapasaklolo na siya sa paraang kaya niya. At kung iisipin mo, hindi lang si Ishan ang ganyan. Marami tayong kabataang Pilipino na hindi nauunawaan at napag-iiwanan. Tama. So, bakit nga ba kailangan natin ang inclusive education? Sa totoo lang, ang dami pa natin kailangang ayusin sa sistema ng edukasyon. Yung ibang guro, walang sapat na training at humawak ng mga batang may special needs. Dagdag pa dito, kulang ang materials lalo na kung may visual or hearing impairment ang mga bata. At minsan kahit kapwa estudyante o magulang ay walang sapat na pag-unawa. Yes, tama. So ayon nga sa UNESCO 2020, marami sa mga batang may kapansanan dito sa atin ang hindi man lang nakakapasok sa eskwela. May mga batas naman tayo tulad ng RA 7277 para sa karapatan ng mga may kapansanan, RA 10533 na sinasabi dapat inclusive ang edukasyon. Pero kung hindi naman to na ipapatupad ng maayos, sayang lang, di ba? So, diba, sa pelikula, makikita natin na ang ating bidang si Ishan ay may karamdaman or dyslexia. So, sinasabi pa niya doon na gumagalaw ang mga letters. Batang nalilito habang nagbabasa. So, narinig mo na ba ang salitang dyslexia? Okay. Ito yung kondisyon na kung saan hirap ang isang batang magbasa o magsulat, kahit matalino naman siya. Ang mga signs nito ay nalilito sa B at D, o minsan P at Q. Mahirap sa spelling, at minsan baliktad pa ang pagsulat. So, hindi ito katamaran, hindi rin ito kapansanan sa pag-iisip. Isa itong kakaibang paraan ng pagkatuto. May paraan para matulungan pa sila. Nandun din sa pelikula na makikita natin kung paano na-overcome ni siya ng kanyang mga challenges. Yes. Nung may nakilala siyang isang guro na naniwala sa kanya na kaya niya ring matuto katulad ng ibang mga bata, ngunit sa ibang pamamaraan. Tama, kasi nung may niniwala kay Ishan, nagbago ang lahat. Sa tunay na buhay, pwede rin na mangyari ito. Ayon kina Reyes at Angeles 2023, kapag maagang natukoy ang learning needs ng bata at may inclusive strategy sa classroom, mas nagiging matagumpay ang pag-aaral nila. Hindi natin kailangan ng mamahaling teknolohiya para tumulong. Ang kailangan lang natin, empatiya or empathy, pagsasanay, pasensya at higit sa lahat, puso. So, ano nga ba ang dapat nating gawin? Una, mag-training ang mga guro sa special education. Marami namang universidad ang may mga ganitong kurso. At pangalawa, maagang screening ng mga bata para maagapan ang problema bago pa ito lumala. Pangatlo, i-promote ang kindness at empathy sa loob ng classroom dahil hindi lahat ng learning ay nasa libro. At pang-apat, at panghuli natin, gumamit ng inclusive tools gaya ng Braille para sa bulag, RAMs para sa may wheelchair, at audio materials para sa may mga hearing loss. Ngayon, tanong namin sa inyo, anong pwede mong gawin bilang guro, estudyante o magulang? Una, maging tagapagtanggol ng inclusive education. Tama. Pangalawa, magbasa tungkol sa karapatan ng mga batang may kapansanan. Pangatlo, turuan ng iba. At higit sa lahat,
maging mabuting tao sa lahat, lalo na sa mga batang nangangailangan ng higit na pangunawa. Hindi ito tungkol sa awa, ito ay tungkol sa katarungan. Hindi natin kailangan maging superhero para makatulong. Minsan, sapat na yung may isang taong naniniwala sa atin. So, huwag tayong manahimik. Ipaglaban natin ang edukasyong may masalasakit at pagkapantay-pantay. Dahil bawat bata ay espesyal at ang edukasyon dapat para sa lahat. Bye!